piso. Inflation is a rate at which prices of goods and services rise over a specific period of time. This means that when the rate goes up, the value of Philippine peso goes down. So bagsak ang piso laban sa dolyar. So ang tanong, bilang mga OFW, dapat ba natin ikatuwa ang pagtaas ng palitan? Hindi. Sa mga hindi nakakaunawa, sa unang tingin natin parang maganda, no? Marami ang bilang, pero pag ginastos na doon sa Pilipinas, doble na ang presyo ng mga bilihin, yung padala natin kulang pa rin. Halimbawa, yung dati na presyo ng itlog, dati 5 pesos, ngayon magkano na? Dahil sa pagtaas ng inflation, nadoble na ang presyo ng mga bilihin. At dahil sa sobrang mahal na mga bilihin, may mga pamilya sa Pilipinas na hindi na kayang makakain ng 3 beses lang sa araw. At mas lalo na yung mga minimum wage earners, talagang nahihirapan na sila kahit sa pag-araw-araw na pagkain. So dapat ba tayong matuwa pag tumataas ang palitan? Hindi. At isa pa riyan, bawat binagsak ng piso ay dagdag bilyong dolyar sa ating foreign debt. So, dito na tayo sa korupsyon. Ang korupsyon, isa sa pinakamalaking suliranin ng bansa. Sabi ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos, 20% of the total annual government appropriation goes to corruption. So, ang annual budget natin ngayon is 1.4 trillion. So, 20% ng budget na yan ay nauuwi lang sa korupsyon. At isipin natin na ang budget na inuutang lang ng gobyernong Pilipinas. At sino ang magbabayad? Ang taong bayan. Bakit? Kung gamitin ba ni Marcos Jr. ang kanyang pangalan, papautangin ba siya? Hindi. Dahil ang nakataya, ang magbabayad ay ang mga Pilipino, kaya tayo nakakautang. Patuloy na tumataas ang utang ng bansa at sa kasalukuyan umaabot na ng 14 trillion pesos. Sino magbabayad? Hindi ba pinapanganak may utang ng 100,000 pesos? Bakit natin pinag-uusapan lagi at lagi nating binabatikos ang korupsyon sa gobyerno? Una, dahil sa korupsyon, ang mahihirap ay nananatiling mahirap. Hindi natatamasa ang mga serbisyong panlipunan at pangkabuhayan na pinatatakbo ng pondo ng gobyerno na siyang nawala o nabawasan dahil sa korupsyon. Binabatikos natin ang korupsyon dahil ang mga Pilipino ay nakakaranas ng mababang kalidad ng edukasyon dahil sa walang pondo para sa pagpagawa ng mga paaralan, pasilidad, paggawa ng mga o pagkuha at pagpasahod ng bagong guro at pagbili ng mga aklat. Naapektuhan din ang mga magsasaka dahil sa kawalan ng pondo para sa mga proyektong pang-agrikultura tulad ng patubig, lansangan at pataba. Pagtaas ng unemployment dahil sa kawalan ng tiwala ng mga mamumuhunan at negosyante na nagresulta sa pagtaas ng krimen sa Pilipinas. Siya nga naman, pag gutom ang tao, kumakalamang sikmura, nakakaisip ng masama. Tumataas ang pagnanakaw, pero pag mahirap ang nagnakaw, kulong. Pag politiko ang nagnakaw, iniitulo pa, di ba? At ang nakakatawa, nagiging presidente pa, o di ba? Hindi maayos na serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng mga nurse, doktor, gamot at makabagong teknolohiya o kagamitan.
pagiging substandard ng mga proyekto ng pamahalaan tulad ng kalsada, ng maling proseso at masyadong tinipid sa materyales. So sa ngayon ang pinakamainit na issue sa Pilipinas, ang confidential fund, at kung nasilip nyo ang budget hearing, napakalaki ng unprogrammed funds. Saan mapupunta yon? Sa corruption din. At ang pinaka nakakatawa, yung kaisa-isa nilang plataforma na Unity, ngayon sila na rin ang nagkakagatan. Dahil sa pansariling interes at ang patuloy na manatili sa puder. Confidential fund, parehas lang naman sila, Office of the President at ni Sara Duterte. At ang mas lalong nakakatawa, si Pulong Duterte, for the last 3 years, magkano ang kanyang budget? Ordinary congressman sa maliit na distrito, 51 billion pesos. Kumpara sa isang mga simpleng kongresista, magkano lang ang budget? Magkano ang sagot ni Pulong ang kanyang palusot? Bigyan daw siya ng ebidensya kung talaga pumasok sa kanya. Paano naman tayo pinanganak lang kahapon? Natural, hindi yung papasok sa kanyang bank account. Pero ang kalakalan sa gobyerno, bawat proyekto ay may SOP. Magkano? 40%. Magkano ang 40% ng 51 billion? Sinong magaling sa math? 20.4 billion. So, imagine, yan, ganyan ang halaga na imbis mailagay sa basic services ng mga Pilipino ay nauwi lang sa pulsa ng mga politiko. So kaya tayo na kahit malayo sa ating bansa, patuloy na nagsasalita at patuloy na nakikipaglaban para sa korupsyon ng mga politiko na nabubuhay sa buwis ng bayan. Patuloy tayong sumigaw para bantayan ang ating bayan. Sabay-sabay tayong sumigaw, tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Buhay ang EDSA! Buhay ang EDSA! Kung walang kurap, walang ilaw! Maraming salamat. Maraming salamat po, Ms. Tesoleta ng Liberal Party. So, ayun nga. Ang mga Pilipino ay nananatiling mahirap. Alam naman natin na noong eleksyon, ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero anong kapalit? Naging triple na ngayon, 60 pesos per kilo. Kaya pa ba? Mananatili tayong mahirap hanggat may mga mambubutol na politiko na nangangako na hindi kayang tuparin. So hanggat mahirap ang Pilipino, may mga kurakot, mananatili tayong nagtatrabaho dito sa ibang bansa para magbigay ng magandang buhay para sa mga pamilya natin sa Pilipinas. So sa ating paggunita, bago tayo pumunta sa kalsada ng EDSA People Power 2, Power 1, ito ang mga daan patungo doon. Mahaba, madugo at pasikot-sikot. February 7, 1986, naganap ang 1986 snap elections kung saan naglaban si Cory Aquino at ang diktador na si Ferdinand E. Marcos. At kinabukasan nito, habang binabantayan ang bilangan ng boto sa Masbate, pinatay ang Unido leader na si Artemio Fernandez. Dito mo makikita yung talamak na karahasan at walang paglabag sa karapatang pantao ng bawat Pilipino noong panahon ng diktadura.